Yeah! Amark Moto sa vibes. Para sa mga tropang mahilig sa motor review. Yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga bang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 42,900 ngayong 2026. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026, no? So meron din silang available na installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong idea magkano nga ba ang kanilang hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan, at para dun sa mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So yun na nga mga best, no, ito nga pala ang Archer 110 ng Monarch. Archer 110R ng Monarch. So kung napapansin nyo ay may kamukha siya. Okay, yung WM110 is ito din yun. Ito din yun. Binago lang nila yung pangalan dahil nga talagang ang talagang plano dito ng Monarch ay Archer talaga yung pangalan nito. Pero so yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong kung sulit nga ba ang Peak 110. Nasa sa inyo naman yon kung mahilig kayo sa mga wave type kagaya neto. Okay, sporty looking yung kanyang dash panel, magandang headlight, naka-projected lamp na rin tayo dyan, maporma. So yun na nga, meron tayo dito projected lamp para sa kanyang headlight, kulay green, black yung combination. May Monarch tayo rito, meron tayong Archer 110 dito, decals, minimalist lang, tsaka maganda yung forma. Yung kanyang daytime running light, yan, or park light, meron din tayo rito. LED naman yan, halos lahat naman ng ilaw na to LED. Meron tayong parang winglet dito sa ilalim na parang carbon fiber finish din tayo rito. Front fender, maganda yung design, naka-telescopic fork. Meron tayong reflector, side by side naman yan. Naka-mugs na rin tayo rito. Tube type pa rin naman to, pero pwede nyong ipa-tubeless. Ang size ay 2.5 by 17. Meron din tayo rito single disc brake, dual pad caliper. Euro 3 na rin to, air-cooled 110cc. Signal light natin dito, nandito sa ilalim. Sa side pairings naman natin, ito may 110R na decals. Okay, so dito naman sa side, may kickstart pa rin naman tayo rito. Yung makina niya, may Monarch. Foot pegs, hindi na piplip. Ayan, malapad din siya. And meron tayong combination ng rubber and metal. Rear brake pedal, smooth lang din. Foot pegs para sa angkas, malapad din to. Maganda yung alloy na ginamit din dito. Maganda yung mga bolts na ginamit din dito. Naka-Allen bolts na rin siya. Headlight, ayan, may projected lamp tayo rito. Daytime running light. Maporma yung datingan niya. So pasensya na kayo kasi hindi natin pwedeng tanggalin tong plastic na to. Para lang yan dun sa mga bibili na ng ganitong motorcycle. So iba kasi talaga yung pakiramdam kapag nagtatanggal ka ng plastic nito, lalo kapag bago, 'di ba? So alam niyo na yan, okay? So signal light niya LED rin, maporma yung datingan dito. Meron pa rin tayong 3 bolts dito. So ang ginagawa ng iba rito ay nilalagyan nila ng basket or nilalagyan nila ng bracket para sa kanilang daytime running light. Ayan. So may Euro motor na sticker, may Peak 110 na sticker din dito. Sa side din, may sticker din tayo rito. Sticker din na Euro. May 110 dito sa side. And then may Peak 110 doon sa side na yun. Okay. Yung kanyang front fender, mahaba. Extension tayo, mahaba din. Naka-air-cooled ang isang to. And yung makina niya, ito naka-open naman dito. So, naka-telescopic fork. Meron tayong drum brake dito. Naka-wide spoke din tayo rito. At yung size, 2.25 by 17. Ayan. So naka dual head shifter din tayo rito, and then 4-speed. Okay, so yung makina niya, meron tayong Euro motor dito na naka-engrave. Yung ating foot pegs, hindi rin siya napiflip. Yan, combination ng rubber and metal. Same lang din dito sa ating foot pegs para sa angkas. Ayan. Side naman, ito yung Archer 110. Decals niya, minimalist lang din.
Maganda yung forma ng ating tambucho, maganda yung cover, may combination ng parang carbon fiber finish, glossy gray, and naka dual shock tayo rito. Swing arm, malapad din, naka drum brake tayo dito sa likod. Ang size naman dito sa likod ay 2.75 by 17. Kanyang signal light, flexible naman, LED na rin tayo rito. Yung kanyang taillight pala is naka bulb type. So sana dito gawin din nila na LED para halos lahat naka LED na. So meron tayong plate light, reflector, and then lagay ng plate. Yung fender natin dito malapad din eh. So dito naman sa side meron din tayo ditong 37 ba? 37 yung kanyang sprocket size. Ayan, 428 37T. Ayan. So dito naman sa side yung kanyang susian para ma-open natin yung upuan. Okay? So upuan, ito yung itsura. Na tayong helmet hook. Meron din tayong malapad na tawag dito. Ayan, na compartment. Ayan, may USB charging port pala dito sa likod. Ay, sa likod, sa ilalim. Ayan, oh. Mas malapad lang to, tsaka mas mataba. Meron tayo ritong swing arm. Medyo manipis lang yung swing arm neto. Meron din tayong chain cover at yung size ng ating sprocket ay 36. Ayan. So yung tires naman, meron tayong 2.5 by 17 at yung ano natin dito is drum brake din. Ayan, naka wide spoke din tayo rito. Dito naman yung ating susian para ma-open natin yung upuan. Okay, speaking of upuan, maganda yung foam niya, malambot, sobrang lambot din. Pwede sa long ride, maganda sa puwet, pero kapag tumagal, medyo masakit. So, meron din tayo rito ang gas tank na dito sa harap. Okay, ito naman yung ating compartment. So, medyo halos wala talaga tayong mailalagay dito. Siguro basahan tsaka papers lang and then mga basic tools ang pwede nating ilagay. Grab bar, ito plastic. Okay, plastic yan. So, kung gusto nyo ng palitan para sa bracket, pang top box, pwede naman to. Okay, so sa side or dito sa taillight natin, meron tayo ditong LED rin. Yung pinaka taillight natin, yung signal light nya, ito sa part na to. Ito naman, parang may plate light na rin tayo rito. And then, lagay ng plate. Ayan, mahaba yung fender nya. Flexible. So, sa side, meron din tayo ritong tambucho at kagandahan is meron tayo ritong metal na cover. Ayan. So safe na safe yung aangkas dito. Kahit matapakan mo tong cover is goods lang. Wag lang yung pinaka tambucho nya. Ito naman yung itsura ng tambucho. Parang kinalkal na no? Meron din tayo rito kickstart. Ayan. Ayan. Ngayon ko lang din napansin. Ayan. So meron pala, meron pala tayo dyan. So battery dito rin nilalagay. Yung ating gas tank nasa 4 liters. Okay. So dito naman sa ating panel gauge is naka analog type, neutral hanggang 1 to 4. Gear indicator nya, signal light, speedometer, odometer, may Monarch tayo na logo dito. Fuel gauge dito sa side. Pag naka high beam, switches natin dito, park light, headlight, electric starter, front brake, smooth lang din, malapad or mataba yung ating ano rito, no, yung ating grip. So mababaw lang din yung kanyang throttle, high and low, signal light, busina, and then choke. Ayan, kasi carb pa rin naman ang isang to. Pero hindi ko trip yung kulay yellow dito. Sana palitan. Pati dito, hindi ko siya trip. Sana green na lang din. So, ayan. Ito naman, naka semi-automatic tayo dito. And naka dual head shifter. 4-speed ang isang to. Ayan. So, ito yung side ng ating makina natin. Okay. So, may USB charging port na rin tayo rito para sa long ride. Ayan. May maliit tayo ritong may maliit na side pocket. Ito yung ating ignition. Sobrang simple lang. Okay. So, dito naman may mga bolts tayo rito. Yung iba kasi naglalagay ng bracket dito. And then, pinapatungan nila ng mga gamit. So, sporty looking na ating dash panel. Meron tayo makikita na ano rito, signal light. Ayan, ito sa side. Tapos, Euromotor na logo. Neutral, pag naka high beam, speedometer, odometer, and then fuel gauge. Dito naman sa mga switches natin, meron tayong on and off ng kanyang park light, headlight, electric starter. Meron tayong high and low din dito, busina, signal light. Ayan.
So ito naman yung ating choke. So wala tayo ritong hazard switch tsaka passing light. Okay? So lever natin dito, front brake, smooth lang. Ito medyo manipis. Yung grip natin makapit. Yung throttle, mababaw lang din. Ayan. Yeah! So, ito yung kabuuan ng Angat moto sa vibes. Para sa mga tropang mahilig sa motor review. Hindi puro forma, dapat may performance. Let's go! Pagdating sa motor, iba-iba ang laro. May matipid sa gas, merong pang baro road bro. Yung isa swabe lang, pang araw-araw na biyahe. Yung isa mabangis, hatawan sa kalsada. Pare may pantra na tibay, kahit kargado kaya. May sports bike naman na parang laging kara. May scooter na chill, perfect sa traffic lane. Pero pagdating sa speed, ibang usapan men. Hindi lang sa forma, tinitingnan ng laban. Kasama maintenance pati presyo ng pyesa dyan. Kung sino practical, kung sino malakas, kung alin ang sulit sa perang inilabas. Comparison review, alamin natin to. Sino bang panalo pagdating sa takbo? Tipid ba sa gas o malupit tumataw? Comfort o power, ano bang mas lamang? Comparison review, ride safe sa daan. Hindi puro forma, dapat subok tibay. Para sa riders na gustong malaman kung alin ba talaga ang worth it bilhan. May motor na mura pero lakas ng dating. Meron namang mahal pero bitin pa rin. Yung iba sobrang gaan, easy control sa singitan. Yung iba mabigat pero solid sa long ridan. Suspension check, pati preno test din. Sa lubak ng kalsada dapat hindi stressing. Headlight maliwanag pang gabi ang biyahe. Engine dapat smooth kahit malayo ang biyahe. Hindi porke trending yun na pinakamaganda. Minsan tahimik lang pero halimaw sa kalsada. Kaya bago bumili, review muna idol para iwas sisi paglabas ng kapital. Comparison review, alamin na